Julie's Bake Shop humingi na ng paumanhin sa actress na si Kim Chiu. Nangako ang naturang bake shop na gagawa ng kaukulang aksyon matapos takpan ang mukha ni Kim Chiu sa poster ng kanilang branch sa Indangan, Davao City. Iniimbestigahan pa ng Julie's Bake Shop ang kontrobersyal na insidente ng pagtatakip sa mukha ng kanilang endorser na si Kim Chiu sa poster ng kanilang branch sa Indangan, Davao City. Nag-ugat ang issue matapos akusahan si Kim ng ilang taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ng pagpapatama umano sa dating leader sa isang linya na kanyang binasa sa It's Showtime. Binahagi ni Kim Chiu sa kanyang social media account ang larawan ng natanggap niyang liham mula sa Julie's Bake Shop kung saan binati siya ng kumpanya sa kanyang pelikula. Bagamat wala pang opisyal na pahayag mula sa Julie's, tiniyak ng brand sa kanilang liham kay Kim na gumagawa sila ng nararapat na hakbang upang matugunan ang issue. Dear Kim, congratulations in advance on the success of your movie. Please know that we are here for you and fully support you. We do not condone the recent incident in Mindanao and rest assured that we have already taken the necessary steps to address the matter. Once again, thank you for being our ka-freshness. Love, Julie's family. Sagot naman ni Kim, thank you fam, no worries. It's a great day today mga ka-freshness. Love you all. #accountability. Dagdag pa ni Kim. Just read the letter from my Julie's Bake Shop family. They gave me flowers and a letter, which I just read today. Thank you fam. What a great way to start the week. Good morning mga ka-freshness. Wika ni Kim. Nag-umpisa ang kontrobersya matapos takpan ng mukha ni Kim sa poster ng Julie's Bake Shop sa Davao na hinihinala ng ilang netizens ay maaring Duterte supporters ang nagmamay-ari ng naturang branch ng bake shop sa Davao na ikinonekta ng maraming netizens sa galit ng ilang Duterte supporters. Itinuligsa ng mga kritiko ang naturang segment ng It's Showtime na binasa ni Kim na inakala ng ilan na may patama kay Duterte, lalo na sa usapin ng posibleng pag-aresto nito ng International Criminal Court or ICC. Nilinaw na ni Kim na siya'y nagbabasa lamang mula sa teleprompter at wala siyang intensyon na magbigay ng anumang mensahe laban kay Duterte. Sa kabila nito, hindi pa rin tumigil ang pambabatikos sa aktres kung saan marami ang nanawagan ng cancellation sa kanya. Nag-viral sa X, dating Twitter, ang insidente na nagdulot ng matinding diskusyon sa pagitan ng mga taga-suporta ni Kim Chiu at ng mga loyalista ni Duterte. Samantala, hindi lang si Kim Chiu ang nakaranas ng pangbabash mula sa mga DDS, maging ang actress na si Jasmine Curtis ay kinuyog din kamakailan. Naging tampulan ng kontrobersya ang isang simpleng morning greeting post ng actress na si Jasmine Curtis Smith matapos itong bigyan ng ibang kahulugan ng ilang netizens. Sa kanyang tweet noong umaga ng Marso 12, isinulat niya ang "Sana masarap ang almusal ng lahat." Bagamat isang karaniwang pagbati ito, may ilang netizens, partikular na mula sa hanay ng mga diehard supporters ng dating administrasyon or DDS, ang nag-akusang may double meaning umano ang post ng aktres. Ayon sa kanila, ito raw ay patama sa kanilang iniidolong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyang nahaharap sa paglilitis sa International Criminal Court ICC. At hindi nga nagtagal ay kinuyog ng mga loyalistang netizens si Jasmine, pinuna ang kanyang post at tinawag siyang bias at bayaran. May ilan pang nagbanta na iboboycott ang kanyang mga proyekto kahit hindi naman talaga siya endorser ng kanilang mga inaakusahan. Samantala, may mga taga-suporta rin ng actress na dumepensa sa kanya. Sa kabila ng ingay sa social media, hindi na nagbigay ng dagdag na paliwanag si Jasmine Curtis Smith tungkol sa kanyang tweet. Bagkus, nagpatuloy lang siya sa pag-promote ng kanyang mga upcoming projects. Patunay lamang ito kung paano kahit ang pinaka-inosenteng pahayag ay nagiging political issue sa mata ng mga taong laging naghahanap ng kontrobersya. Ngayong mga panahong ito, mga kapatid, napakasensitibo po talaga ng iba nating mga kababayan. May masabi lang ang mga artista ng napakasimpleng salita na wala namang ibang pinatutungkulan at walang masamang pakahulugan kung bakit binibimbang sinusugod. Tulad nitong si Jasmine Curtis. Masama bang magsabing magandang umaga po sa inyong lahat. Sana ay masarap ang inyong agahan. Kasi nga,
nung sabihin niya yun yung mismong araw nung alam mo na kung ano yung naganap. O, sige nga. Oo, pagkuha. Ayan, pagkuha na lang. Pagkuha Gusto ko kay yung Ate. salita mo eh. Oo, Pagdakip, pagdakip. Grabe yung pag-aresto. Oo, Kay pag-arrest. dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ay, simple po yun eh. Pero, naku, talagang binabarubal po siya ngayon ng mga taga-kampo ng dating Pangulo. Hindi naman lahat ng DDS ito eh. May mga Oo. ilan-ilan lamang siguro sa kanila na talagang hindi natin malaman kung saan nagsisimula at nanggagaling. Kung bakit yung mga artista nagsasalita nang wala namang masamang ibig sabihin, binibimbang nila, di ba? Lagi lang inuugnay hanggat makapasok lang talaga yung salitang, alam mo yun, may artista, idudugtog yung nga sinabi, tapos lalagyan ng taga-DDS daw sila, mga gano'n, kaya kiniklaim mo kung sino, kaya hindi natin alam. Baka nga kaninong minsan hindi pakulo naman ito. DDS yun eh, no? Talaga lang Totoo na yun. nagpapanggap. Sige, hayaan natin ang mga CFMers ang magbigay ng kanilang opinion. Mm-mm. Sabi ni Juris Dr. Channel, ewan ko ba, sobrang kitid naman ang utak. Sana lawakan nila ang pag-iisip at huwag masyadong sensitive at OA. Gets ko, masakit para sa pro-FPRRD supporters. Pero hindi lang sila ang apektado. Pati ang ekonomiya ng bansa. At saka walang nagpaparinig, kaya huwag praning. Whether we like it or not, life goes on. And sorry, but not everything is about former PRRD. Tama naman yun, hindi Totoo. naman lahat ay tungkol doon. Di ba naman? At eto pa, sabi naman ni Ching Bautista Silverio, nakakatawa lang ang mga DDS. Pag di pa buro sa poon nila, bashing ang alam nilang gawin. Pero sila rin naman ang tagapagkalat ng fake news. Kasi nga, Ayan dami fake news, di ba? Yun ang mga ano natin. At eto, mula naman dito kay Eddie Litada, sa mga panahong ito na nahahati ang damdamin ng mga Pilipino, mahalaga ang respetuhan at ang respetuhin ang saloobin at opinyon ng bawat isa. Hindi tayo dapat na nag-aaway-away, kundi magkaisa para sa mapayapang Pilipinas at Pilipinong nagmamahalan. Nakakaloka. Correct. At saka dapat kalmado na lang po tayo kasi magulo na nga eh. Huwag na tayo makidagdag pa. Alam mo yun? Sabi naman ni Boyce Kiragay, lahat naman tayo may karapatang mag-voice out ng opinion natin. Opinion ni Jasmine yun. Pakialam ba nila? Demokrasya tayo, no? Sabi ni Boyce, tama yun. Nasa demokrasya tayo, di ba? At eto pa sabi ni Dan Clavesillas, grabe po ngayon, napaka-sensitive po ng mga tao. Kapag nag-post ng kaunti, akala lagi may pinatatamaan ka, lalo na ang mga celebrities. Parang paranoid na po ang OOA na ng dating, sabi ni Dan. At si Marichu Permasyon Espiritu, anong sabi? Ang mga tao talaga may malang. Lahat na lang binibigyan ng issue. Hindi ba pwedeng maganda lang ang gising at gusto lang niyang magpalaganap ng good vibes sa pamamagitan ng pagbati niya? Ay, nako, lahat na lang talaga, sabi niya. Eto si Toby Murabe, maganda rin ang punto eh. Lahat naman po tayo may kani-kanyang pananaw at desisyon sa mga nangyayari sa bayan natin. At ang pinaka-importante po ay balanse tayo sa bawat pahayag natin. Sabi niya, may DDS at meron pa rin pong panig sa mga kabilang kampo. Yan ang sabi ni Toby Murabe. Totoo naman eh, di ba? Totoo. Sensitibo masyado. Ito, sabi naman ni Lara May, eto si Paulo Ubalde. Okay lang, ano to eh, inis ito talaga eh. Inis na inis talaga. Oo. Iba mag-comment din niya si Paulo. Ay, matibay ito kung mag-komento. Grabe. Oo, correct. Oo. Naku, ano ba ang bago sa mga DDS na yan? Marami akong kilala, basta DDS, pasaway, mapagpatol. Kapag wala nang maibato, ang sasabihin pa nila, adik ang tao, sabi niya. Ito naman ay pananaw ito ni Paulo Ubalde na kani-kanya talaga eh, di ba? Kasi nga lumalabas mga DDS daw yung nagbabash kaya no. Nagbabash. Oo. Kaya nako, ano ba 'yan? Eto, ha? Ang dami-dami kasi eto sabi ni ano ba 'tong sabi ni John? Sabi ni John, ay nako,
kung lahat na lang na magsasalita ng deserve, papansinin nila, baka buong mundo na, buong mundo na sabihin nila na gano'n na rin ang sinasabi. Okay. Kawawa naman po na si Jasmine, nag-good morning lang. Bakit po kaya napaka-extra sensitive pag guilty? Sabi ni Mayang, Ay, sila na ayan may na. Enrico, nag-text niyan. Oh, di ba? Wala na talaga tayong control eh. Kung basta kung ano na lang may highlight nila sa tungkol sa artista, idudugtong nila yung mga iniisip nila. Ganun Oo, eh. tama, Yun na tama, yun. tama. Mm.